Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang last part ng ating istorya. Lumakad si Maxine. Binuksan ang pintuan. Get out, Byron. Lumapit ako sa kanya para yakapin sana siya, pero umatras siya. I said, get out, Byron. I don't need you here. Sa pagpapatuloy ng ating istorya. May kataasan pa ang araw, ngunit kailangan kong maglakad sa kahabaan ng isang bangketang nilatagan ng mga lapad na bato. Nasa kaliwa ko ang isang malapad na kalsada kung saan hindi mabilang ang mga sasakyang dumadaan. Sa kanan ko naman ay ang Manila Bay. Ramdam ko ang mainit na singaw ng kalsada at ng makasaysayang anyong tubig na nagkakanlong sa isa sa pinakamagandang sunset sa buong mundo. Ayoko pa sanang lumabas ng bahay. 1 linggo matapos ang usapan namin ni ate. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Kahit sa text, hindi nagre-reply. Buti pa si Jane. Inimbitahan niya ako na pumunta sa kanila bukas. May simpleng graduation dinner daw sila ng pamilya niya at gusto sana niyang makarating ako roon. Hindi ko pa sinasagot ang tanong niya kung magkakabalikan kami. Masyado na kasing maraming bagay ang kailangang timbangin dahil masyado ng maraming tao ang apektado. Sa dami ng lugar malapit sa school, dito daw kami magkita. Ewan ko ba? Pero wala naman akong magagawa. Kaya nga heto ako ngayon. Nakabilad sa init ng araw habang papunta sa lugar na usapan namin. Maraming tao dito sa Baywalk kahit mainit pa. Mamaya kasi paglubog ng araw ay bukas na ang may ingay na bar dito. Dadagsa na naman ang mga gimikero para uminom, kumain at makinig ng iba't ibang live bands. Nakakita ako ng bakanting bench sa gilid ng Baywalk. Lampas lang ng kaunti sa kumpol ng mga lalaking naglalaro ng dama at chess. Umupo ako para maghintay. Nakaharap ako sa Manila Bay. Hindi pa man din lumulubog ang araw ay mapapansin na ang kagandahan nito. May mangilang-ngilang barko na nakaangkla sa di kalayuan. May mga yate na umaandar sa iba't ibang direksyon. Maganda ang refleksyon ng langit sa ibabaw ng tubig. Ang sarap pagmasdan ng ganitong tanawin. Nakakalimutan ko ang dami ng problemang gumugulo sa akin. Pero kahit anong tanawin pa yung nasa harap ko, hindi ko makalimutan o hindi ko malilimutan ang mukha ni Ate Maxine. Ang sakit isipin na ilang linggo lang ang nakaraan ay nasa kabilang dalampasigan kami ng Manila Bay at nagtatampisaw sa pag-ibig na pilit naming pinigilan. Hinayaan namin na kainin kami ng tunay naming nararamdaman. Nakapako ang tingin ko sa malayo nang maramdaman kong may umupo sa tabi ko. Umusod ako ng kaunti para tumabi siya sa akin, ngunit hindi ako lumilingon sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. Mahaba at nakatali ang kanyang buhok. Mataba ang kanyang katawan na nagpupumilit umalpas sa kanyang hapit na polo. At maluwag ang suot niyang pantalon. Nakatsinelas lang siya. Parehong-pareho pa rin kung paano siya manamit sa klase namin. May katandaan na ng kaunti. Kaya hindi masita sa school kahit dapat na nakasapatos ang mga nagtuturo. Siya si Sir Rocky. Professor ko sa subject kong Advanced Programming. Part-time lang siya sa school at nagtatrabaho sa isang kumpanya malapit sa Intramuros. Magaling siyang magturo kahit sobrang strikto.
Mabilis akong natuto sa klase niya. Madalas nga exempted ako sa exam niya kasi ako ang gumagawa ng mga tanong pag sobrang busy niya sa trabaho niya sa labas ng kolehiyo. Katulad ko, mahilig siya sa history. Pero hindi yun ang dahilan kaya kami naging close. First year ako noon at wala pang may alam ng superpowers ko sa logic at programming. Kaya wala akong marakit na schoolworks. Para may pandagdag sa allowance, namumulot ako ng plastic bottles. Tapos binibenta ko ron sa junk shop malapit sa school. Nakasabay ko si Sir minsan kumain sa karinderya. May dala siyang bottled water. Nung tapos na siyang kumain, iniwan niya yung basyo niya sa mesa. Nagad ko namang kinuha. Yun pala, baunan niya yun at kaya siya tumayo ay para lang kumuha ng bitchel at re-refillan niya lang yun. Nakwento ko sa kanya yung hirap ng buhay ko kaya ako ginawa yun. Siguro nakarelate kaya napahaba yung kwentuhan namin. Nalaman niyang computer engineering ang course ko kaya lalong humaba ang kwento. Kaya nung naging estudyante na niya ako at napabilib ko siya sa galing kong mag-program, naging close talaga kami ni Sir. Siya na rin ang tumayong mentor ko, lalo na sa kung paano imamanage ng tama ang oras sa dami ng schoolworks at gusto kong gawin. Oh, di ba bakasyon na? Graduation na nga bukas, di ba? Anong problema? Tanong ni Sir Rocky. Salamat sa pagpunta, sir. Naku, ikaw pa. Basta libre ako anytime. Kumusta yung grades mo ngayong taon? Next year, last year mo na, di ba? Mukha namang maayos, sir. Tama. Mag-aral kang mabuti. Ano bang atin? Sandali pa lang kaming nakakaupo ay pawisan na si sir. Ganun daw talaga siya. Sabi niya sa amin sa klase. Kaya nga ang tuksuhan sa school, magaling mag-multitask si Sir, naliligo habang nagtuturo. Kinuwento ko sa kanya ang komplikadong istorya namin ni ate at ni Jane. Sinabi ko na napag-isipan ko ng masama si ate at galit sa akin ito. Sinabi ko rin na gusto ni Jane na magkabalikan kami. Siyempre, sinabi ko sa kanya na litong-lito ako sa kung anong gagawin. Ano bang magandang gawin, sir? Tanong ko. Natawa siya. Tinawag niya ang isang batang napadaan na nagtitinda ng soft drinks. Gusto mo? Tanong niya. Inalok niya ako ng inumin. Wag na, sir. Hindi siya nakinig. 2 cola pa rin ang binili niya. Inabot niya ang isa sa akin at agad niya namang binuksan at nilagok ang sa kanya. Hindi ba masyado pang bata para sa mga ganyang problema? How old are you? 20? 21? Tsaka nag-aaral ka pa, di ba? Baka mas okay na yun muna ang unahin mo. Umiling ako, tsaka ako uminom. Baka ang pinakamaganda mong gawin, lumayo ka lang. Sigurado naman ako, makakakita ka pa ng iba. You're young and smart. You'll graduate top of your class. Madali ka lang makakakuha ng trabaho. Once you start working, lalaki ang mundo mo. Mas marami kang makikilala. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ko. I think the best thing for you to do is just walk away. Things are too complicated. Baka hindi mo kayanin. You are in the position that no matter what you choose, someone will get hurt. Sa ayaw at sa gusto mo. Inalis niya ang pagkakapatong ng kamay niya sa balikat ko at kinipkip ang mga ito sa kanyang braso. Look, if you choose Jane, sir. Natawa siya. Oh, Jane, if you choose her, you will hurt her sister. If you choose her sister, you will hurt Jane. The best thing to do is just walk away.
Ang sabi niya. If I do that, I think I will hurt myself. Sagot ko naman. Well, that's the price for all this. Karma, kumbaga. You put yourself in a position that you know would end up in a mess. Sa dami ng babae na ipapalit mo sa kanya, yung kapatid pa niya, Sus Mariosep. So, you think it's better to just close this chapter? Walk away and move on? Tanong ko. Tumingin siya sa dako ng Manila Bay. Lumingali-nga. Huminga ng malalim na para bang dinadama ang pinaghalong init ng araw at singaw ng dagat. Do you still know your history lessons? Tanong ni Sir Rocky. Bakit sir? Magpapaquiz ka ba ngayon? Advanced programming subject mo sir, hindi history ha? Nagtawanan kaming dalawa. Maloko ka pa ring bata. Maana lang sa'yo sir. Umiling siya at tumingin muli sa direksyon ng papalubog na araw. Ang ganda dito ano? Lalo na kung hindi ito nasira ng World War II. Do you know what is the second most devastated city after the Second World War, Byron? Of course, sir. Manila. In fact, Manila ang pinakawasak na city sa buong Asia. And you know why? Tanong niya ulit. MacArthur? Sagot ko. General Douglas MacArthur to be exact. Alam mo, tingin ko lang, nung umalis yang si MacArthur sa korehedor noong March 11, 1942, pwede namang hindi na siya bumalik. Ito yung dahilan kaya magkusundo kami ni Sir. Ang dami niyang mga pananaw sa mga bagay-bagay na nag-uugat sa pag-aaral niya ng kasaysayan. Parehas kasi kaming naniniwala na history gives important lessons. Kaso, may publicity na agad siya pagdating niya sa Australia, di ba? Ano sinabi niya pagdating niya ron? Tanong ni Sir Rocky. I shall return. I shall return. Iniba niya ang boses niya. Halatang nanunuya. Well, he returned October 20, 1944. And you know what was the first thing he did upon landing in Leyte? Tanong niya. Nag-broadcast agad siya sa radyo, People of the Philippines, I have returned. Sagot ko. See how cocky he was. It was all for show. Sagot niya. No sir, ginawa naman niya yung sinabi niya, di ba? Bumalik siya sa Manila at pinalaya niya yung buong Maynila sa kamay ng mga Hapon. Sagot ko. Tumingin siya sa akin na nakangiti. Tama naman. Pero alam mo, nung mga panahon na yon, Japan was about to fall. MacArthur could have just concentrated his forces to battle the Japanese in their homeland and not here. Sana lumaban na lang siya dun sa Japan. Siyempre, pag bumagsak yung buong Japan, yung mga Hapon na nandito sa Pilipinas, kusang susuko yun. Pero sir, hindi ko kuha kung paano to nakakonekta sa pinagdadaanan ko eh. Tanong ko. Ay nako, slow ka din eh, no? Ang wika ni Sir Rocky. Tas ngumiti siya. Ang sinasabi ko sa'yo, do not return. Tumawa siya ng malakas. Sapat para mapatingin sa amin ang ibang mga taong nakatambay sa Manila Bay at nag-aabang ng sunset. Walk away, Byron. Baka mas malaki ang masira mo pag bumalik ka sa kanila. Hayaan mo na muna yung masaktan ka. Mas madaling pagalingin ang sariling sugat kesa sa sugat ng iba. Lalo pa kung ikaw yung may gawa. Uminom ako ng soda. Tumayo at humarap kay Sir. You are still the best man to call, Sir. Salamat ng marami, Sir, ha? Ang sabi ko. So, are you walking away from the two? Tanong niya. Oo, Sir, tama ka. Mas okay na nga yung ganito na lang.
Sabi mo nga, marami naman akong makikilala sa susunod. Umiti ulit siya na parang nakakaloko. Maupo ka nga ulit, sabi ni Sir Rocky. Sumunod naman ako. Tinuro niya ako sa direksyon ng dagat. What do you see? Tanong niya. Manila Bay, sagot ko. Huminga siya ng malalim at ibinaling ang tingin mula sa akin papunta sa dagat. Ramdam ko ang hangin na unti-unting lumalamig dahil sa araw na malapit nang lumubog. I see a fine harbor. The finest, I should say, in the Far East. Sabi ni Sir Rocky. So? Sagot ko. That was why MacArthur needed to liberate Manila from the Japanese. From Yamashita Army? Tanong ko. Iwabuchi. Admiral Sanji Iwabuchi. Wala na si Yamashita noon sa Manila. Umatras na siya. Panorte para ipunin ang tropa niya para sa huling laban. Si Iwabuchi ang naiwan dito. Shit, hindi pa pala tapos yung history lesson ni Sir. You know, Byron, Manila was a very strategic place for the war and the rebuilding that would come after the destruction. Whoever controls Manila would have a big advantage of controlling the Far East, or at least logistic. What do you mean? Ano na namang koneksyon nito sa pinagdadaanan ko? Tanong ko. What I am telling you is this. Yeah. Pwede nga na hindi lang lumaban ulit si MacArthur dito sa Manila para hindi nasira ang lungsod. But Manila was so precious. It was so important. It was a symbol of hope and triumph. Hindi ko pa rin nakukuha yung ibig sabihin ni Sir. If MacArthur decided not to liberate Manila in 1945, Manila would have been the Paris of Asia. Isipin mo yung mga malakastilang buildings sa Escolta, yung mga plaza sa Intramuros, yung mga sinehan dyan sa Luneta. Lahat nakatayo pa hanggang ngayon kung hindi pinadapa ng mga bomba. Kaya nga sir, if I walk away from Jane and her ate, there will not be much devastation. Diba? Yun yung sinabi mo kanina? Tanong ko. Pero dapat mong isipin kung gaano kaimportante yung iiwanan mo. Kaya mo bang mabuhay nang wala siya? Kaya mo bang ipaliwanag sa sarili mo araw-araw na tama yung desisyon mong lumayo? Tumingin ako sa kanya. Inayos niya ang pagkakatali ng kanyang buhok na nililipad ng hangin at lumingon sa akin. Ang tanong dito, Byron, ay hindi kung aalis ka o hindi. Ang tanong dito, sino ang pipiliin mo? Who is your Manila? Who is the one so important? All the risks are worth taking. Who is the one so precious that all pains can be tolerated? That's the question, Byron. And I'm afraid I can't give you the answer. Umiling na lang ako. Who is your Manila, Byron? The one who can give you this. Tinuro niya ang kanyang kamay sa gawin ng dagat at nakita ko ang kahel na langit na humahalik sa dagat. Ang bilog na araw ay unti-unting kinakain ng abot tanaw at ang langit ay unti-unting nagiging abo. Oh, ang ganda, di ba? Tama si Sir. Pero alam mo kung ano yung maganda sa pag-aaral ng history? Ano, Sir? You now have the knowledge to know what to do and the power to change the outcome. Hindi ako sumagot. MacArthur could have approached the situation better with lesser devastation of this once great city. And that is what you should do if you come back to them, which I am sure you will. Do not be an agent of distraction. Facilitate reconciliation. I know you will figure something out.
Tuloy ro ako nang umalis ako sa bahay nila Jane. Ramdam ko ang galit ni ate at lahat ng salitang binitawan niya. Nakakalungkot isipin na dito kami matatapos. Mas nakakalungkot na nasaktan ko siya. Sa sobrang gulo ko at sa bilis ng pangyayari, lumabas ako ng bahay nila dala yung envelope at mga picture na pinakita sa akin ni ate. Umaapaw din sa luha ang mga mata ko. Swerte lang ako dahil wala si Rani pagbaba ko. Kung hindi, siguradong aasirin ako noon. Nakasakay agad ako ng jeep papunta sa sakay ng bus dahil halos mag-aalas 11 na rin ng gabi. Kaunti na lang ang mga tao. Mabilis din akong nakasakay ng bus. Walang masyadong pasaherong kaagaw sa mga upuan. Nakatanaw ako sa bintana at nililibang ang sarili ko sa mga kasalubong na sasakyan. Ayokong mag-isip. Pagod na ako. Sino ba naman ang hindi mapapagod sa pinagdadaanan ko? Buti na nga lang bakasyon na eh. Walang masyadong kailangan isipin sa school. Hindi ko napigilan ng sarili kong tingnan ang mga larawan na laman ng envelope. 12 lahat ang mga litrato. 7 ang solo ng lalaki na naghihintay malapit sa gate ng apartment nila Jane. Hindi tanaw ang mismong gate sa picture pero sigurado akong mga 2 o 3 metro lang ang layo niya sa entrada ng apartment. Yung natitirang 5 ay picture nilang 2 ni Jane. Parang magkausap sila. Mukhang binuhat pa ni Kevin yung mga dala ni Jane. Tapos, dumiretso na papasok sa gate. Hindi ko alam bakit hindi kinuwento ni Jane na nagkita sila ni Kevin bago yung flight nila sa Bohol. Mukhang ang may tinatago. Minasdan ko isa-isa lahat ng larawan. Paulit-ulit dahil wala naman akong gagawin sa biyahe. Tiningnan ko ang lahat ng detalye. Dahil simula pa lang, may duda na ako kung bakit may kukuha ng picture nila Jane at Kevin. Tiningnan kong muli ang mga litrato. Ngunit wala akong nakitang sagot. Pero sigurado ako na may mali sa mga larawang to. Nakaupo ako sa ilang upuan sa loob na platform ng LRT. Mga 4 na araw na ang nakalipas mula nung pinalayas ako ni ate sa bahay nila. 4 na araw na din akong hindi mapalagay kung ano ba ang dapat kong gawin. Nakabalik na si Jane sa Maynila. Tinawagan niya ako minsan pero hindi ko sinagot. Nag-text na lamang siya na kung pwede raw, pumunta ako sa kanila sa araw ng graduation niya dahil may simpleng dinner silang pamilya. Hindi ako sumagot. Hindi ako sigurado kung gusto ko silang makita. Si ate naman, kinukulit ko, tawag, text, pero hindi ako pinapansin. Napansin ko na papalapit na sa akin ang taong hinihintay ko. Pre, ang tagal mo naman eh. Pasensya na pre, tinanghali ako ng gising eh. 8:15 pa lang naman, 15 minutos lang naman ako na late. Pakisabi sa mama mo pre, salamat ha. Pulis ang mama ni Mark. Siya yung nagtatrabaho sa station sa kanto ng kalsada sa lugar nila Jane. Isang bagay lang ang naisip ko kung paano ipapaliwanag ang mga tanong ko sa mga picture na pinakita sa akin ni ate. Kailangang mahanap ko tong si Kevin. Kaya nagpatulong ako kay Mark dahil alam kong matutulungan ako ng mama niya. Hindi ko alam paano ginawa ng mama ni Mark, pero halos isang araw lang ang nakalipas, alam na namin kung saan namin pwedeng makita si Kevin. Sumakay kami ng LRT. Hindi naman siksikan, kaya't nakaupo pa kami ni Mark. Pre, salamat sa pagsama at saka sa tulong mo sa akin dito ha. Ang sabi ko. Gago pre, sa laki ba naman ang tulong mo sa akin sa school hindi pwedeng hindi kita tutulungan. Nga pala, hindi sure yung binigay na info ni mama ha, walang sisihan pag wala tayong napala. Oo naman, basta subukan lang natin, malay mo makausap ko tong Kevin na to.
Tado ka kasi pre. Magkapatid ba naman yung ginusto mo? Tumawa si Mark. Hindi naman ako umimik. Inilabas ko ang mga pictures na dala ko. Tingnan mo to pre. Anong mali sa mga pictures na yan? Tiningnan ni Mark ang mga larawan. Ako ba tinanong mo pre, ang slow-slow ko sa ganito? Try mo lang kung mapapansin mo din. 2 station na ng LRT ang lumampas pero seryoso lang si Mark sa pagtingin sa mga picture. Pre, pag di mo pa sinabi sa akin baka lumampas na tayo. Hangwi ka ni Mark. Nakangisi ang loko. Parasite pa rin at asa pa din sa akin. Pero kasangga ko yung si Mark. Maasahan talaga yan. Medyo slow nga lang. Pero alam naman niya yun. Ay ito pre. Pansinin mo tong unang picture ni Kevin tsaka tong pangalawa. O ano? Mukhang walang makain Ang payat pre. Pwede kong hipan. Ang sabi niya. Gago, pintasero. Kala mo gwapo ka talaga no? Ano nga? Kanina ko pa pinipigay yung utak ko pre. Maawa ka naman sa brain cells ko. Tingnan mo kasi yung time stop ng unang picture tsaka nung pangalawa. Magkalayo ng mga 20 minutes. Ano naman? Anong ginawa nung kumuha ng picture? Bakit wala siya ng 20 minutes na yan? Bumaba na kami ni Mark ng LRT. Base sa sinabi sa amin ng mama niya, pedicab driver daw si Kevin sa baba mismo ng isang station ng LRT. Hindi pa man kami nakakababa ay naglapitan na sa amin ang mga lalaki na nag-aalok ng sakay ng pedicab. Iginala ko ang mga mata ko. Hinahanap ang taong ipinunta namin dito. Nalampasan ko na ang lahat ng pedicab driver pero wala ang mukhang hinahanap ko. Mukhang mapupurnada pa tong lakad ko. Tumayo kami sa baba ng station para maghintay. Hindi ko alam kung may hinihintay kami o wala. Pumarada ang isang pedicab sa harap namin. Bumaba ang isang babaeng halos kasing edad ko. May dalang bata na mga 1 taong gulang. Umalik siya sa pedicab driver. Hindi ko agad maalis ang tingin ko sa kanila dahilan para tanungin ako ng driver kung sasakay daw ba ako at bakit ko sila tinitingnan. Napilitan na akong sumakay. Hindi dahil natakot ako, kung hindi dahil nakita ko na ang hinahanap ko. Si Kevin. Nakasuot ng puting t-shirt at basketball shorts. Nakatsinelas at alam mong batak na batak sa trabaho ang katawan. Bumaba kami ng pedicab sa tapat ng isang mall. Hindi ko na pwedeng palampasin ang pagkakataon. Inilabas ko ang picture at pinakita kay Kevin. Ikaw ba to? Tanong ko. Napamura siya. Pulis ba kayo? Wala po akong alam dyan, sir. Maawa naman po kayo. Matagal na po yan Hindi po ako ng gulo. Tsaka may pamilya po ako, sir. Ang sabi agad ni Kevin. Naawa ako sa reaksyon na pinakita niya. May halo kasing takot at pag-aalala. Relax ka lang, hindi ako polis. May itatanong lang ako. Kain tayo, mukhang hindi ka pa nag-aalmusal Bumulong sa akin si Mark. Pre, ang yaman mo manlilibre ka pa? Hindi pre. Sagot mo muna, bayaran ko na lang ha. Nakaupo kami sa isang sulok ng fast food. Walang masyadong tao. Maaga pa kasi. Tahimik si Kevin at halatang lito sa mga nangyayari. Ano po ba yung tungkol sa picture na hawak niyo? Tanong niya. Yun nga yung pinunta ko Alam ko lahat ng nangyari sa Bohol, Kevin. Bumalik ang takot sa mukha niya na kanina ay napalitan na ng kalma at kapalagayan. Wala po akong kasalanan, sir. Lasing ako noon pero alam kong hindi ko magagawa yun. Ang wika ni Kevin. Alin? Tanong ko. Yung sinabi nila na may nangyari sa amin ng kapatid ni Maxine. Sino nga yun?
Si Jane, sabat ni Mark. Oo, yun. Hindi ko ginalaw yun. Mamatay man ako ngayon. Lumabas ang pawi sa mukha ni Kevin. Halatang nag-aalala. Relax, walang mamamatay. Gusto ko lang malaman bakit di ka nakaabot sa flight nyo. Dapat nakasama mo si Maxine. Lunes yun, tama ba? Hindi ginagalaw ni Kevin ang pagkain niya. Pero uminom siya ng kape bago magsalita. Anong hindi umabot? Tinext ako ni Maxine. Sabi niya Miyerkules na daw ako pumunta sa airport kasi pinarebook nila yung flight ko para may time silang mag-ina na sila lang. Inilapag niya ang baso ng kape. Hindi kasi sila okay ng mama niya noon. Kasi naman, sa ganda ni Maxine, akalain mo ba namang ma-inlove sa dishwasher na tulad ko? Dishwasher ka noon? Saan? Tanong ko. Sa karinderya na malapit sa boarding house nila Maxine. Nag-boarding house yun nung siya pa lang sa Maynila. Nung dumating yung kapatid niya, tsaka sila nag-apartment. Yung apartment nga nila, di ba, may police station na malapit. Madalas nagdadala ako ng ulam dun eh. Extra income ba? So, tinext ka ni Maxine? Tanong ko. Oo, kahit naman dishwasher ako, nakapag-ipon ako ng pambili ng cellphone. Pero madalas nga lang walang load. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Kailan ka itinext ni Maxine? Tanong ko ulit. Nung umagang yun, mga bago mag-alas 6 ng umaga, nakasakay na nga ako sa jeep nun eh. Tapos, umuwi ka na. Tanong ko ulit. Teka nga, ano ba talaga to? Kala ko ba hindi kayo polis? Kung magtanong kayo, daig nyo pa investigadora. Ang sabi ni Kevin. Tatayo na sana si Kevin, pero pinigil siya ni Mark. Eto 500 pare. Hindi kami polis. Kaibigan namin yang si Maxine tsaka si Jane. May kailangan lang kaming malaman pero wala ka na kung ano man yun. Yang 500. Sagutin mo lang yung mga tanong ng kaibigan ko. Hindi kami pulis. Mga estudyante pa nga lang kami eh. Parang hindi siya pinansin ni Kevin. Dodoblehin ko pa yan. Basta sagutin mo lahat ng itatanong ni Byron. Naupo si Kevin. Natauhan sa malaking halagang pwede niyang makuha. Oo, umuwi na ako noon. Ang sabi niya agad. Bakit kinabukasan na picturean ka sa tapat ng bahay nila Maxine? Hinag-text sa akin si Maxine eh, nung Martes ng umaga. Ang sabi niya, puntuhan ko raw yung kapatid niya. Alokin ko raw ng ulam kasi walang kasama sa bahay. Tapos, napatagal nga ako maghintay dun sa tapat ng gate nila. Wala pa kasi dun si Jane. Tapos dumating siya, maraming dala galing out of town. Kaya tinulungan ko hanggang papanik sa kanila. Tapos, anong tapos? Di umuwi na ako kasi sabi ni Jane may ulam pa naman siya doon. Lumagok ulit ng kape si Kevin tapos lumingon sa labas. Sinilip siguro yung pedicab niya. Ano na nangyari sa Bohol nung gabing dumating kayo? Halatang may takot sa mata ni Kevin. Aligaga at hindi mapakali. Uminom kami. Tapos nakarami ako eh. Nagising na lang ako, nakayakap na lang ako kay Jane tapos nagwawala na si Maxine. Sigurado ka? Tanong ko. Oo, mamatay man ako. Pero sabi ni Maxine, hindi na kayo nag-usap mula noon. Bakit hindi ka malang tumawag sa kanya? Hindi naman ako naloloko. Kinausap ako nung tiyahin niya na kasabay namin sa eroplano. Binigyan ako ng pera pa uwi. Sinabihan ako na wag nang magpakita sa pamilya nila dahil sa ginawa ko kay Jane kung hindi daw idedemanda nila ako. Sumabat si Mark sa usapan. Pre, di ba yun yung mabait at tiyahe ni Jane na kinukwento mo? Yung kamukha ni Miss Amelia sa Princess Sarah? Yung sabi mong mabait na binigyan ka ng 1,000 sa ospital? Oo, yun nga pre. Pero Kevin, bakit hindi mo man lang tinawagan o tinext si Maxine kung wala ka talagang kasalanan? Nanakaw yung cellphone ko dun sa sakay ng Roro papuntang Pasay eh. Hindi naman kasi ako marunong mag-eroplano, kaya magbabas na lang sana ako.
Paano ka nakarating sa terminal ng bus? Hating gabi yun, di ba? Tapos bago ka lang sa lugar. Nung pagbaba ko kasi sa lobby ng hotel, may nakasabay akong babae. Umiiyak, gusto nang bumalik sa Maynila kasi nag-away daw sila ng boyfriend niyang Kanu. Anong koneksyon nun? Tanong ko. Sumabay na raw ako sa kanya kasi itinawag na siya ng taxi ng boyfriend niya papunta sa bus station. Okay. Tapos doon ka na nakawan sa station. Tanong ko ulit. Oo. Yun ding babaeng yun yung nagnakaw ng cellphone ko. Kunwari nakitext tapos biglang nawala. Hinayaan ko na kaysa maiwan ako ng barko. Sumabat ulit si Mark. Di ba nag-aaral pa si Maxine noon? Tapos sabi mo dishwasher ka sa karinderya malapit sa school. Bakit hindi na kayo nagkita doon? Namatay yung tatay ko nun sa probinsya pagdating ko rito. Umuwi ako ng Mindoro. Sobrang tagal ko nawala sa karinderya, mga 1 buwan din. Pagbalik ko, hindi na ako pinapasok ng may-ari. Kaya ito, napadpad ako dito sa lugar ng isang pinsan ko, pedicab driver. Kaya naniniwala ako na minalas ako dahil sa pamilyang yan Nawala lahat ng gana ko sa buhay. Nasira lahat ng pangarap ko, kaya kahit kailan hindi na ako lalapit sa pamilyang yun. Ang sabi ni Kevin. Pre, parang may mali. Ang sabi ko naman. Hoy, totoo lahat ng sinabi ko ha. Mahirap lang ako pero hindi ako sinungaling. Sagot ni Kevin. Naniniwala ako sa iyo, Kevin. Pero parang duda ako dun sa babaeng nakasabay mo. Parang may mali. Namumukhaan mo pa ba yun? Tanong ko kay Kevin. Oo naman, tandang-tanda ko yung itsura nun. Nilabas ko yung digicam ni ate na nasa bag ko. Hinanap ko yung mga picture na kuha nung araw na umalis kami papuntang Corregidora. Ito ba yung babaeng yun? Tanong ko kay Kevin. Oo, yan nga yun, siguradong sigurado ko. Sagot naman ni Kevin. Graduation na ni Jane. Napagdesisyonan kong pumunta sa bahay nila para sa dinner na sinabi niya. Hindi kami nag-usap maliban sa confirmation na nireply ko sa text niya. Si ate wala pa rin, hindi nagpaparamdam. Ngayon, after a week and a day, tsaka lang kami magkikita. Sabi nga na Sir Rocky sa akin kahapon, hindi ako pwedeng lumayo lang. Dahil masyadong mahalaga ang iiwan ko. Pero sabi din niya, huwag kong gayahin yung style ni MacArthur. Minimum damage dapat. Kung paano ko gagawin yon, bahala na. Si Jane ang nagbukas ng pinto. Nadatnan ko sa loob ang mama niya na nakabihis pa ng pang-graduation. Si Tita Alice na ganun din halos ang pormahan at si Girlie na nakapambahay lang. Si Jane naman nakadress na asul at naka-makeup at nakaayos ang buhok. Pumasok ako at inilagay ang backpack ko sa tabi ng computer. Nakakahiya namang kumain nakatabi yung bag ko. Hindi na nga ako masyadong pumorma. Nagpolo lang ako tapos maong na medyo kupas na tsaka rubber shoes. Pinadiretso ako ni Jane sa dining area. Nakaupo na rin doon ang mama niya at ang kapatid nito. Si Girlie ay busy sa may kalan. May inihahabol pa yatang ulam. Kapansin-pansin na wala si Ate Maxine. Umupo sa tabi ko si Jane. Thanks for coming ha, it means a lot. Bumulong siya sa akin. 4 lang ang mesa nila Jane. Katabi ko siya at katapat niya ang mama niya, katapat ko naman si Tita Alice. Kumusta ka na anak? Long time no see. Next time, sama ka sa amin sa Ilocos ha? Ang sabi ni Tita Alice. Sumimangot ang mama ni Jane. Girlie, katukin mo na nga si Maxine, kakain na, nagkukulong na naman sa kwarto. Ang wika ni Tita Alice. Opo auntie, sagot naman ni Girlie. Tahimik lang sa mesa. Walang masyadong kwento.
Binuhat ni Girlie yung stool na nasa computer desk at inilagay sa isang gilid ng mesa sa pagitan namin ni Tita Alice. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto at nakita kong papalapit si ate sa amin sa mesa. Nakasuot siya ng hapit na itim na dress. Sakto ang sikip upang lumabas ang magandang kurbada ng kanyang katawan. May silver na zipper ito sa harap mula sa mababang neckline hanggang sa beltline. Nakapusod ang kanyang buhok. Maliban sa manipis na parang side bangs na sakto hanggang sa kanyang kilay. Manipis lang ang kanyang makeup, pati ang kanyang lipstick ay hindi gaanong halata. Kitang-kita ang ganda ni ate. Lalong lumutang ang kaputian ng kanyang kutis sa ayos niya ngayon. Umupo siya sa upuang inihanda ni Girlie. Hi, ang wika ko. Tumango lang siya at nagsimula kaming kumain. Sa gitna ng hapunan ay nagtanong ang mama ni Jane. So Byron, what do you plan to do now that Jane is leaving for Singapore 2 weeks from now? Ang sabi nito. Kunwari pa tong si Jane na di daw tutuloy, kasado na pala. Sa isip ko naman. Hindi naman na po kami ni Jane, tita. I came here as her friend, and I'm personally happy to see her now, capable of chasing her career. Parang nagulat silang lahat sa sinabi ko. Oh, it pains me to hear that. Pero hindi pa ako tapos. Talaga po? Kasi akala ko po ayaw niyo sa akin. Parang kung paano niyo po inayawan si Kevin dati. Ang sabi ko. Tumahimik ang buong paligid at para bang natigilan silang lahat. Tumingin ako kay ate at nakita ko siyang umiling at bumulong. Please don't. Ang sabi niya. Alam niyo po ba na both your daughters carry a heavy burden about that night in Bohol? Tanong ko. Paano mo alam yun? Tanong ng mama ni Jane. Sasagot sana si Jane pero inunahan ko na. Jane told me, for 3 long years, she is carrying this guilt that her sister and Kevin broke up kasi nalasing siya. Hindi kasalanan ni Jane yun. Si Kevin ang may kasalanan. He took advantage of Jane. Sagot naman ni Tita Alice. Hindi ko na nakuhang magsalita sa bilis ng sagot ni ate. No. It was a mutual decision, di ba Jane? You and Kevin were meeting behind my back. Sagot naman ni ate Maxine. Of course not, ate. Sagot naman ni Jane. Then how do you explain him being here that Tuesday? When you just get home from your out-of-town outreach activity? May galit sa boses ni ate Maxine. Pero alam kong ilang sandali lang ay iiyak na siya. What? Tinanong lang ako ni Kevin noon kung may ulam ako kasi kung wala daw dadalhan niya ako. Tapos pumanhi kayo dito? Tanong ulit ni ate. Yes. Wala lang naman sa akin yon kaya sinabi ko sa'yo. Tsaka sabi niya, tinext mo raw siya noon to check on me. Ha? Paano ko naman gagawin yon? Inihiniram ni Tita Alice yung cellphone ko. Tumingin si ate sa akin. Walang ibang nagsalita. Humihikbi naman si Jane. Tinitigan ko si ate. 8 araw ding hindi ko napagmasdan ang mga mata niya. At ngayon, nakatingin din siya sa akin na para bang alam na niya ang gusto kong sabihin. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at tumingin sa mama niya. You plan all this? Tanong niya. Biglang pumatak ang luha ni ate. Si Tita Alice yung nag-text kay Kevin to be here so he can be seen with Jane and someone can take pictures and send it to me? What pictures? Tanong ng mama niya. Tumayo ako at kinuha ang backpack ko. Inabas ko ang mga larawan sa loob ng envelope. Nakita ko ang reaksyon sa mukha ni Jane.
Nagulat siya at tuluyan ng umiyak. Nakita kong nagulat din ang mama nila. Impossible! I was with you the whole time, Maxine. Unti-unti na ring nagluluha ang mga mata ni tita, habang salitang tumitingin sa dalawa niyang anak. Relax, Maxine. Si Tita Alice ang nag-text kay Kevin. Dahil sabi mo nga na sa kanyang cellphone mo the whole time you and Kevin were apart. Tumingin ako kay Tita Alice. Hindi lang yun. Siya din ang kumuha ng pictures na yan, Maxine. It is a nice story, Sherlock. Nasobrahan ka yata sa panonood kay Detective Conan. Nasa seminar ako niyan, out of town, remember? Maxine? Jane? Ang wika ni Tita Alice. Mali, Maxine. Tingnan mo nga tong unang picture ni Kevin. Anong oras yan base sa timestamp? Tanong ko. 11:48 a.m. Tapos ito yung kasunod niyan. Anong oras? 12:13 p.m. Sagot ni ate. Nakatingin sa akin ang lahat maliban kay Jane na pinili na lang yumukyok sa mesa. May halos 20 minutes na pagitan. Hindi mo ba sasabihin, Tita Alice, kung bakit? Tanong ko. Umiling siya. I wish I know, sagot niya. Ngumiti ako at uminom ng tubig. Parang isang primadona sa entablado. This is my time to shine. Soak it in. Naglobat yung camera na gamit mo after you took that first shot. Pumanik ka rito at nag-charge ka. Tapos bumaba ka ulit. Hindi pa kayo nagkikita ni Kevin noon, kaya imposibleng makilala ka niya. Magsasalita sana siya, pero inunahan ko na. Don't ask me for evidence because I have one. Sagot ko. Dinukot ko sa bag ko ang lumang logbook at inabot ko kay Maxine. Saan galing to? Tanong niya. Hinanap namin ni Rani yan sa mga luma niyang records. Buti na tabi niya. Hanapin mo dyan yung date ng picture na yan. Makikita mo dyan, nakalag si Tita Alice around 11:50 a.m. Tapos lumabas siya around 12:10 ng tanghali. Hinanap nga yun ni ate. At bigla siyang naiyak sa katotohanang unti-unting lumalabas. Nakalag-in dyan si Kevin, Maxine. Pero wala pang 10 minuto ang itinagal niya rito. Kaya imposibleng may nangyari sa kanila ni Jane. Tumayo si Jane at lumapit kay ate. I'm sorry, ate. I really am. Shh. Hinagod ni ate ang likod ni Jane. Don't worry. It was never your fault, Jane. Tumayo si Tita Alice. Kung totoo yan, bakit hindi kinontak ni Kevin si Maxine after all this time? Tumayo na rin ako at sinagot si Tita Alice. Baka mas maganda kung si Girlie ang sasagot. Sagot ko sa kanya. Napatingin sa akin ang mama ni Jane, si ate at si Jane. Parehas sa tumingin kay Girlie na halos mabitawan ang hinuhugasan niyang plato sa lababo. Wala ka sa Davao noon, di ba? Kasi nasa Bohol ka rin. Nag-aabang ka sa lobby sa pag-alis ni Kevin kasi planado ang lahat, tama ba, Girlie? Di ba ikaw yung kasabay ni Kevin sa lobby papunta sa bus station? Tapos kunwari, nakitext ka pero itinakbo mo na yung cellphone niya para walang ebidensya, di ba? Tumingin si ate sa mama niya. You plan all this? Tapos kay Tita Alice, wala kayong kasing sama. Tumayo ang mama ni Jane at isang mabilis sa sandali, sinampal niya sa pisngi si Tita Alice na ikinagulat naming lahat. Natuluyan namang bumagsak ang platong hinuhugasan ni Girlie. How dare you mess my family like this? I took care of you and yet this is how you repay me? Umiyak si Tita Alice. Ginawa ko lang kung ano yung hindi mo kayang gawin.
Di ba ayaw mo naman kay Kevin dahil mahirap lang siya? Out of his school at walang patutunguhan sa buhay. Di ba ganun ka rin kay Byron? Ang wika ni Tita Alice. Yes, I never liked him for Maxine. I don't like this guy too. Pero bilang isang ina, responsibilidad kong unawain yung gusto ng mga anak ko. Sila lang yung makakapili ng kung sino yung gusto nila. Kung susundin nila yung gusto ko, maganda. Kung hindi, wala akong magagawa. Kailangan ko silang tanggapin. But you were never a mother, Alice. And you never will. That's why hindi mo alam kung paano magmahal ang isang ina. Napahagulgol si Ate at si Jane at sabay na nilapitan ang mama nila. Naupong muli si Tita Alice sa silya. Nung niribok ni Jane yung flight niya, nakita ko yung pagkakataon. Swerte lang ako dahil pagdating namin sa Bohol, masama yung pakiramdam ni Maxine. Hindi nakapag-usap yung dalawa. Nilasing ko sila at dinala ko sila sa kwarto. Walang nangyari sa kanila, sigurado ko. Dahil pagkalapag ko sa kanila doon, ginising na kita para palipatin si Maxine sa kabilang kwarto. I took the pictures and sent it to Maxine nung araw ding yun. Ang wika ni Tita Alice. Because you thought Maxine would choose Kevin over Jane? You underestimated my daughters and the love they have for each other. And you don't have the right to do what you just did. Binaboy mo yung mga pamangkin mo, Alice. Sinaktan mo yung mga anak ko. You don't deserve a family. Get out and never return. Nagde-drive ako galing airport. Kakahatid ko lang sa parents ko, papunta silang Boracay. Wedding anniversary kasi nila 2 weeks ago. Ito yung regalo ko sa kanila. Sana lang wag na nila akong gawa ng kapatid. Kahit mahirap din pala pag solo ka lang na anak. Ako na ay nagbayad ng lahat ng gastos sa biyahe nila. Ako pa rin ang driver. Pero okay lang. Wala ako sa estado ko ngayon kung wala sila. Sinuwerte ako sa karera ko. Wala pang 1 buwan pagkatapos ng graduation, nakapasok na ako sa isang multinational company. Maganda ang napasukan kong trabaho. Mag-iisang taon pa lang ako dito sa first job ko ay na-promote agad ako. Nakachamba, sabi nga ng tatay ko. Part-time professor din ako sa isang university malapit sa LRT. Malapit na rin akong matapos sa pangalawang semester ng master's degree ko na kinukuha. Kung paano ko napagkakasya lahat ng ito sa oras ko, hindi ko rin alam. Hindi naman na ako nagka-girlfriend mula nung naghiwalay kami ni ate nung graduation dinner ni Jane. Kaya walang masyadong kahati sa oras ko. Nag-ring ang cellphone ko habang tinatahak ko ang daan pa uwi. Sinagot ko ito at inilagay ko sa hands-free. Sino to? Tanong ko. Sinabi ng babae ang pangalan niya pero kahit hindi niya sabihin, alam ko kung sino siya. Kumusta? It's been a while. Paano mo nalaman number ko? Tanong ko. Tinanong ko kay Rani. Ayaw pa nga ibigay sa akin baka raw magalit ka. Si Rani talaga oh. Anyway, kumusta ka? I am happy we got in touch. Sagot ko. Ayos naman. Mabati lang naman ako ng advance happy birthday. Sagot naman niya. Oo nga no. Birthday ko nga pala next week, Labor Day. Salamat ha. Nasa Pilipinas ka ba? Oo, pero babalik na ako sa New Jersey 5 days from now. Kaya nga binati na kita Salamat ulit. I hope napatawad mo ako after all that happened. Huwag na nating balikan yon. E-text mo nga sa akin yung address mo. Yung husband ko kasi, nakakita ng jersey ni Allen Iverson somewhere in Times Square Parehas pala ko ng favorite player. Kaya pinabilan din kita. Regalo ko sa'yo. Wow, salamat, sobra. Pakisabi din sa husband mo. Anong jersey
Aba, hindi ko alam. Pare-parehas lang na may tsura ng mga NBA player, di ba? Yung husband ko, sobrang paborito yung Iverson. Ipapangalan nga raw niya sa baby girl namin, Alinita Rose. Parang gamot pero salamat, sobra. O sige na, just let me know your mailing address so I can ship it. Sorry, sobrang hectic ng schedule pagbalik bayan. Hindi na tayo makapag-meet man lang. Don't worry, I understand. Just this call, it means a lot. Thank you. Sleep, my sons. Your duty done. For freedom's light has come. Sleep in the silent depths of the sea, or in your bed of hallowed sod, until you hear at dawn the law. Yan yung mga salitang nakasulat sa altar dito sa Pacific War Memorial Chapel dito sa Corregidor. Ilang minuto na lang ay tatapat sa pinakasentro ng butas ng dome na to ang araw at masisinaga ng liwanag na direktong nagmumula sa araw ang altar na to. Altar na ginawa para sa mga sundalong matapang na lumaban noong panahon ng gera. Mahangin sa lugar kahit tirik ang araw. Dito ko na uubusin ang oras ko dito sa Corregidor. Nag-day tour lang kasi ako. Medyo busy sa trabaho. Birthday gift ko na sa sarili ko, tsaka gusto kong makita kung paano tumapat ang araw sa altar. Kaunti lang ang tao sa chapel. Parang nung unang nagpunta ako rito, wala na talaga yatang interesado sa kasaysayan. Mga 6 lang kami, pero parang lahat kami isa lang ang hinihintay. Lumayo ako sa karamihan ng mga tao at tumayo sa gawi kung saan tanaw ko ang dagat. Natanaw ko ang mga bagong grupo ng turista na bumaba galing sa tram at nagtatakbuhan papunta sa chapel. Nakatingin pa rin ako sa malayo nang marinig ko ang boses na isang babae sa gitna ng mga munting tinig ng mga batang kasama niya. Agad akong lumingon sa kanila. Bilis, malapit na. Ano po ba yun, ate? Tanong ng isang bata. May 6. Ngayon tatapat sa butas na yon yung araw at masisinaga na liwanag yung altar na to. Ano naman pong special doon? Tanong ulit ng bata. Once a year lang nangyayari yun. Every 12 noon pag May 6. Sagot ulit ng babae. Nakaharap siya sa mga bata at nakatalikod sa akin. Talaga po, ate? Sabay-sabay na tanong ng mga bata. Oo, pagpupugay yon para sa mga sundalo na namatay dito nung gera. Magkakagera po ba ulit? Tanong ng isang bata. As long as there is a sovereign nation possessing great power, war is inevitable. Sari-saring bulong ang narinig ko mula sa mga bata dahil sa sinabi ng kasama nila. Lumakad ako papalapit sa likuran ng babae. Papunta sa gitna ng chapel. Napilitan na akong sumabat. Wow! Albert Einstein! Nakasuot siya ng puting dress na walang manggas. Hanggang tuhod ang haba nito kaya't mapapansin ang makinis niyang binti. Nakalugay ang kanyang buhok na tumatama sa kanyang balikat. Naka-shades din siya na agad naman niyang tinanggal matapos lumingon sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong muli ang mga mata niya. Parehas pa rin ang dati. Nakakalunod at nakakawala ng problema. Hindi pa man din kami naglalapit ay parang 1,000 paru-paro na ang nasa sikmura ko. Napakatagal na kasi nung huli kong maramdaman ang lahat ng to. Excuse me? As long as there is a sovereign nation possessing great power, war is inevitable. That's Einstein quote, right? Ngumiti siya sa akin. Parehas kami magkaharap ngayon at matapos ang humigit kumulang 2 taon, nasilayan ko ng malapitan muli ang kanyang ganda. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanya. At ganon din siya sa akin. Wala pang mga salitang binibitawan ay nakikita na agad ang mga luhang naiipon sa kanyang mga mata.
Sa wakas, nagkita kami ulit sa pagkakataong ito. Wala nang agam-agam at tila ba lahat ng bituin sa aming kalawakan ay humanay para sa oras na to. Para sa isang magandang simula. Hi, I'm Byron. Inunat ko ang kamay ko. Hi Maxine. Inabot naman niya ang kamay ko at kinamayan. So, are you a tour guide here? Madalas ako dito pero ngayon lang kita nakita, ang sabi ko. No, I volunteer as part of this NGO that take care of these kids. Nice shirt ah. Maginoo pero medyo bastos. Ngumiti lang ako. Hindi na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan. Napapikit na lang ako para damhin ang tamis ng kanyang malabi. Hinayaan naming malunod kami sa mga damdaming, hinayaan muli naming maramdaman. Halos 2 taon kaming hindi nagkita o nag-usap. Ngunit walang pinagbago ang dating ng kanyang mga halik. Katulad pa rin ng dati. Parang undi-undi kang dinadala sa langit. Parang dahan-dahang inaangat ang mga paa ko mula sa lupa. Higit sa lahat, nararamdaman kong buhay ako. Kompleto, kontento at wala nang hahanapin pa. Niyakap niya ako. It's been a while, Byron, but it always feels home when I'm with you. Hindi ko alam kung gaano ko katagal hinintay ito. Pinangarap na makasama ko ulit. I'm so sorry for everything. I could have been a better man, a better person for you. Unti-unti nang pumapatak ang mga luha ko. Kasabay ng pag-ihip ng mahinang hangin, hinawakan niya ako sa pisngi at pinunasan ang mga luha. Shh! I love you as you are, Byron. We all have our beautiful sides, our painful sides, but I love you for both, better or worse. I love the man who would love me no matter what universe we are in. Hinawi ko ang kanyang buhok. Tumingin siya sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Yung isang bahagi ng kaluluwa ko. For one moment, I never cared about the world. I found my world in her. Do you think, in an alternate universe where everything else is deal, you would take my hand as we walk towards the sunset of our lives? It doesn't have to be ideal. Life has a funny way of its own twists and turns, and no matter what universe we are in, I am willing to take all those bends and hops on the roads with you. It is not always that people finds the one that makes everything complete. So when you find it, keep it. Hold on to it. No matter what the cost. I love you. I love you with all of me, Byron. Hinalakan niya akong muli habang tumatapat ang araw sa butas ng dome. Tinamaan na ng sinag nito ang puting altar na alaala ng mga namatay sa laban ng korehidor. Magkatabi kami ni Maxine sa kama ng ospital. Nagpapalakas siya at nasa tabi niya ang bagong panganak na sanggol. Nagring ang cellphone niya at pinasagot niya sa akin. Hello, Jane. Oh, Byron, kumusta? Nanganak na ba si ate? Tanong niya. Nilagay ko sa speakerphone ang telepono. Hi, Jane. Oo, nanganak na ako. Eto, baby boy. Wow! Congrats ate ah. Sorry we can't be there. Sobrang busy sa work. Tsaka, di ba, lilipat na kami from New Jersey to San Diego. Kaya ang daming inaasikaso. Ayos lang, Jane. Bawi ka na lang next time. At kumusta sa husband mo at pamangkin ko dyan, ha? Oo naman ate. Uy, Byron, alagaan mo yung anak nyo, ha? Baka yung ate ko lang yung napupuyat dyan. Labot ka sa akin. Sumagot ang biyanan ko mula sa kabilang dako ng kwarto ng ospital.
Oy, Jane, sobrang responsable nitong si Byron, no? Kaya sigurado akong hindi mapapagod ang kapatid mo dito. Hi, Ma. Nako, biro lang naman yun eh. Sige ma, tatawag po ulit ako mamaya ah. I love you ma. I love you ate. Bye Jane, I love you too. Sagot naman ni ate. Pinutol na ni Jane ang tawag. Ano nga ulit pangalan ng apo ko? Tanong ni Mama. We name him after one of the best characters in a love story that Byron and I knew. You can call him Ben, ang wika ni Maxine. Hanggang dito na lang po ang ating story.